Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mga awit, Kapitulo 105. O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya, magsiawit kayo sa kanya ng mga pagpuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magagalak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang kanyang mukha magpakailanman. Alalahanin ninyo ang kanyang kagilagilalas na mga gawa na kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. O ninyong binhi ni Abraham na kanyang lingkod, ninyong mga anak ni Jacob na kanyang mga hirang. Siya ang Panginoon nating Diyos. Ang kanyang mga kahatulan ay nasa buong lupa. Kanyang inalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita na kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan, si Israel na pinakawalang hanggang tipan, na sinasabi, "Sa'yo'y ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kapalaran ng iyong mana, nang sila'y konti lamang tao sa bilang. Oo, totoong konti, at nangakikipamayan doon. At sila'y nagsiyaon sa bansa at bansa, mula sa isang kaharian hanggang sa ibang bayan. Hindi niya tiniis ang sinumang tao na gawan sila ng kamalian. Oo, kanyang sinaway ang mga hari dahil sa kanila, na sinasabi, huwag ninyong galawin ang mga pinahiran ko ng langis, at huwag ninyong gawa ng masama ang mga propeta ko. At siya'y nagdala ng kagutom sa lupain, kanyang binali ang buong tukod ng tinapay. Siya'y nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila. Si Jose ay naipagbiling pinakaalipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan nila ng mga pangpangaw. Siya'y nalagay sa mga tanikalang bakal. Hanggang sa panahon na nangyari ang kanyang salita, tinikman siya ng salita ng Panginoon. Ang hari ay nagsugo at pinawalan siya. Sa mga tuwid bagay ang pinuno ng mga bayan at pinalaya niya siya. Ginawa niya siyang Panginoon sa kanyang bahay at pinuno sa lahat niyang pag-aari upang talian ang kanyang mga pangulo sa kanyang kaligayahan at turuan ang kanyang mga kasangguni ng karunungan. Si Israel naman ay nasa Ehipto at si Jacob ay nakipamayan sa lupain ng Syam. At kanyang pinalagong mainam ang kanyang bayan at pinalakas sila kaysa kanilang mga kaaway. Kanyang pinapanumbalik ang kanilang puso upang magtanim sa kanyang bayan, upang magsigawang may katusuhan sa kanyang mga lingkod. Kanyang sinugo si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hirang. Kanilang inilagay sa gitna nila ang kanyang mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Syam. Siya'y nagsugo ng mga kadiliman at nagpadilim, at sila'y hindi nagsisipang himagsik laban sa kanyang mga salita. Kanyang pinapaging dugo ang kanilang tubig at pinatay ang kanilang mga isda. Ang kanilang lupain ay binukalan ng mga palaka sa mga silid ng kanilang mga hari. Siya'y nagsalita at dumating ang mga pulutong na mga langaw at kuto sa lahat ng kanilang mga hangganan. Ibinigay niya sa kanila na pinakaulan ay graniso at liyab ng apoy sa kanilang lupain. Sinakta naman niya ang kanilang mga puno ng ubas at ang kanilang mga puno ng higos at binali ang mga punong kahoy ng kanilang mga hangganan. Siya'y nagsalita at ang mga balang ay nagsidating at ang mga higad ay yaoy walang bilang. At kinain ng lahat na gugulayin sa kanilang lupain at kinain ang bunga ng kanilang lupa. Sinaktan din niya ang lahat ng panganay sa kanilang lupain, ang puno ng lahat nilang kalakasan, at kanyang inilabas sila na may pilak at ginto, at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanyang mga lipi. Natuwa ang Ehipto nang sila'y magsialis, sapagat ang takot sa kanila ay nahulog sa kanila. Kanyang inilatag ang ulap na pinakakubong at apoy upang magbigay liwanag sa gabi. Sila'y nagsihingi at dinalhan niya ng mga pugo at binusog niya sila ng pagkain na mula sa langit. Kanyang ibinuka ang bato at binukalan ng tubig. Nagsiago sa tuyong mga dako na parang ilog, sapagkat kanyang naaalala ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod, at kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hirang na may awitan,
at ibinigay niya sa kanila ang mga lupain ng mga bansa at kinuha nila ang gawa ng mga bayan na pinakaari upang kanilang maingatan ang kanyang mga palatuntunan at sundin ang kanyang mga kautusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Mga Awit Kapitulo 106. Purihin ninyo ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sinong makakapagbadya ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpapakilala ng buo niyang kapurihan? Mapalad silang nangag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katuwiran sa buong panahon. Alalahanin mo ako, O Panginoon, ng lingap na iyong pinagkaloob sa iyong bayan, o dalawin mo ako ng iyong pagliligtas, upang makita ko ang kaginhawahan ng iyong hirang, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumuwalhati na kasama ng iyong mana. Kami ay nagkasala na kasama ng aking mga magulang, kami ay nakagagawa ng kasamaan, kami ay nagsigawa ng masama. Hindi naunawa ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Ehipto. Hindi nila inaalala ang karamihan ng iyong kagandahang loob, kundi naging mapaghimagsik sa dagat, sa makatuwid bagay sa dagat na mapula. Gayunmay inililigtas niya sila dahil sa kanyang pangalan, upang kanyang maipabatid ang kanyang matibay na kapangyarihan. Kanyang sinaway naman ang dagat na mapula at natuyo, sa gayoy pinatnubayan niya sila ng mga kalaliman na parang ilang. At iniligtas niya sila sa kamay ng nagtatanim sa kanila, at tinubos niya sila sa kamay ng kaaway. At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway, walang nalabi sa kanila kahit isa. Nang magkagayoy, sinampalatayanan nila ang kanyang mga salita. Inawit nila ang kanyang kapurihan. Nilimot nilang madali ang kanyang mga gawa. Hindi sila naghintay sa kanyang payo. Kung nagnais ng di kawasa sa ilang, at tinukso ang Diyos sa ilang, at binigyan niya sila ng kanilang hiling, ngunit pinangayayat ang kanilang kaluluwa. Kanilang pinaghilian naman si Moises sa kampamento at si Aaron sa banal ng Panginoon. Ang lupa ay bumuka at nilamon si Dathan at tinakpan ng pulutong ni Abiram, at apoy ay nagninga sa kanilang pulutong. Sinunog ng liyab ang mga masama. Sila'y nagsigawa ng guya sa Horeb at nagsisamba sa larawang binubo. Ganito nila pinapagbago ang kanilang kaluwalhatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo. Nilimot nila ang Diyos na kanilang tagapagligtas, na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto, kagilagilalas na mga gawa sa lupain ng Siyam, at kakilakilabot na mga bagay sa dagat na mapula. Kaya't sinabi niya na kanyang lilipulin sila, kung si Moises na kanyang hirang ay hindi humarap sa kanya sa bitak, upang pawiin ang kanyang puot, upang huwag ninyang lipulin sila. Oo, kanilang hinamak ang maligayang lupain, hindi nila sinasampalatayanan ng kanyang salita, kundi nangagsiungol sa kanilang mga tolda at hindi nakakinig sa tinig ng Panginoon. Kaya't kanyang isinumpa sa kanila na kanyang ibubulid sila sa ilang, at kanyang ibubulid ang kanilang binhi sa mga bansa, at pangalatin sila sa mga lupain. Sila'y nangakilakip naman sa Diyos-Diyosang Baal Peor, at nagsikain ng mga hain sa mga patay. Ganito minungkahi nila siya sa galit ng kanilang mga gawa, at ang salot ay lumitaw sa kanila. Nang magkagayoy tumayo si Finis at gumawa ng kahatulan, at sa gayoy tumigil ang salot, at nabilang sa kanya na katuwiran sa lahat ng salit-saling lahi magpakailanman. Kanilang ginalit din siya sa tubig ng Meriba, na anupat naging masama kay Moises dahil sa kanila, sapagkat sila'y mapanghimagsik laban sa kanyang diwa, at siya'y nagsalita ng walang pakundangan ng kanyang mga labi. Hindi nila nilipol ang mga bayan gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanila, kundi nakihalo sa mga bansa at natuto ng kanilang mga gawa. At sila'y naglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan na naging silo sa kanila. Oo, kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo, at nagbubo ng walang salang dugo sa makatuwid bagay ng dugo ng kanilang mga anak na lalaki at babae, na kanilang inihain sa Diyos-Diyosan ng Kanaan, at ang lupain ay nadumahan ng dugo. Ganito sila nagpakahawa sa kanilang mga gawa, at nagsiyaong nagpakarumi sa kanilang mga gawa. Kaya't nag-alab ang pag-iinit ng Panginoon laban sa kanyang bayan, at kinayamutan niya ang kanyang pamana.
at ibinigay niya sila sa kamay ng mga bansa, at silang nagtatanim sa kanila ay nangagpuno sa kanila. Pinighati naman sila ng kanilang mga kaaway, at sila'y nagsisuko sa kanilang kamay. Madalas na iniligtas niya sila, ngunit sila'y mapanghimagsik sa kanilang payo, at nangababa sila sa kanilang kasamaan. Gayon may nilingap niya ang kanilang kahirapan, nang kanyang marinig ang kanilang daing, at kanyang inalaala sa kanila ang kanyang tipan, at nagsisi ayon sa karamihan ng kanyang mga kagandahang loob. Ginawa naman niyang sila'y kaawaan niyaong lahat na nagdalang bihag sa kanila. Iligtas mo kami, O Panginoon naming Diyos, at pisanin mo kami na mula sa mga bansa, upang magpasalamat sa iyong banal na pangalan, at magtagumpay sa iyong kapurihan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, at sabihin ng buong bayan, siya nawa, purihin ninyo ang Panginoon.